Look at this. On the cross, Jesus took upon himself all our sicknesses and diseases. By his stripes, we have been healed. Believe this finished work. Declare his promise over your life and live in the confidence he has already provided through grace. Ito pala po kung chapter 8, solved na eh. Parang ang dami natin pwedeng matutunan. Tutuloy pa ba natin yung chapter 9? May 10, 11, 12, 13. Kaya lakasan niyo yung loob. Sa biyaya ng Diyos, matatapos natin ito. Can you say amen? Alright, look at verse 18. Okay, verse 18 po, ang sabi dyan. When Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to another side of the lake. Then the teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Ito po tagpo na ito, nung si Jesus may pasakay na, may sinabi, Teacher, susunod ako sa iyo. Another naman, another disciple said to him, Lord, first let me go and bury mine father. Didn't know respond to Jesus, but Jesus told him, follow me and let the dead bury their own dead. What does it mean? Ano po kaya ang ibig sabihin ng sabi ng Panginoon? Ang sabi ng disciple, Lord, ililibing ko lang yung tatay ko. Ang sabi niya, follow me and let the dead bury their own dead. Paano gagawin ilibing yung patay, ililibing niya yung sarili niya? Alam niyo po ang totoo? Marami po kasi mga tao na sinasabi, Lord, maglilingkod ako sa iyo pagka nangyari na to. Lord, maglilingkod ako sa iyo pagkatapos po nito. Naalala niyo po ito nung isang kabataan na nanalangin, nagpa-pray sa pastor. Pinag-pray na makatapos ng pag-aaral. At sabi niya, Pastor, baka ako kay Lord, pag nakatapos ng pag-aaral, lilingkod na ako. Nung nakatapos pag-aaral, naghanap naman ng trabaho, nagpa-pray ulit. Lord, pag nagtatrabaho ko, lilingkod. Grabe talaga, Lord, talagang mabuti ka talaga. Nung nagtatrabaho, busy naman. Diba? Marami tayo minsan mga gusto patunayan kay Lord. Lord, maglilingkod ako pag matapos ko lang itong utang na to, Lord. Sisimba na ako, Lord. Araw-araw ako magsimba, Lord. Gusto mo, wala nang uwian, Lord. Ang sabi ng Panginoon, magsimba ka, bukas bayad yan. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Minsan, mga kapilay na kreated ko po kaya sabi ng Panginoon, eh, ang ilibig ng patay. Follow me. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, kapag sumunod ka sa Kanya, sumunod ka, wala nang ifs and buts. Kapag sinabi ng Panginoon, come, sumunod ka, akong bahala sa iyo. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Hallelujah! This is how we see Jesus. Tingin nyo, di ba alam ni Jesus na patay yung tatay na itong nagsasabi na di sana, Lord, bilibin mo muna. Sabi ni Jesus, may St. Peter na, sumunod ka na. O minsan, ganyan ang ating mga sinasabi. Lord, Lord, maano na ako pagkatapos. Eh, nagkasawa na. Nagkaanak na, Lord. Nagkaanak na, wala na. Tumanda na, wala na. Tanong ko sa'yo, nakapaglingkod pa, hindi na. Marami tayong dahilan. Sabi naman talaga, ang kasabihan, kapag gusto may, ano po yun? Pag gusto may, pag ayaw, maraming dahilan. Ang gusto lang naman ng Panginoon, come. Kasi nakita mo yung biyaya na eh. Now it's your choice. Yan yung cost of following Jesus. Na kung gusto mo talaga, sabi ng Panginoon, anyone who comes after me, he must deny himself, take up the cross, and follow me. Now, after po ng tagpo na yan, nung pupunta na sila sa kabilang ibayo, naalala niyo naman po yung tagpo na ito, Jesus calmed the storm. In Matthew chapter 8 verse 26, ang sabi ng mga alagad, Lord, save us! Diba? Ayan, ang sabi dyan, verse 26, sabi ng Panginoon, He replied, You of little faith, why are you so afraid? He got
up, rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Dito po sa tagpo na ito, si Jesus ay natutulog kasama ng mga alagad at dumating ang bagyo, pero kasama nila si Jesus. Kaya hindi ibig sabihin tayo Kristiyano walang bagyo. May bagyo mga kabiyaya, pero huwag tayong matakot. Bakit? Kasama natin si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Walang bagyo, walang problema, walang sakit na hindi na kayang pagalingin. Kaya ano sabi ng Panginoon, you of little faith, why are you afraid? Diba, natatakot na tayo. Napapagabag tayo kapag nabalitaan natin, cancer. Ayon sa check-up na lumabas. Napapagabag tayo kapag may nangyayaring hindi maganda. Nagsasabay-sabay yung mga problema. Nakalimutan natin, kasama ko pala si Jesus. Kung si Jesus natutulog, ang nais kong sabihin sa inyo, matulog din kayo sapagkat hindi yan lalampas sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Ano mang pagsubok, ano mang bagyo, sino mang mga kabiyaya kong narito na nakakaranas ng bagyo ng problema, Jesus rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Napakadaming bagay na pwede natin matutunan. And again, in verse 13 and 13, and after po nang matapos patahimik, kaya sabi ng mga alagad, what is this man? Even the wind and the waves obey him. Grabe si Jesus. Pinatila niya ang unos. Kaya napakagandang mababasa natin sa Bible. It came to pass. Anumang bagay ang ating kinakaharap, di man maganda, tandaan mo, it came to pass. Sapagkat walang bagyo na hindi tumitigil. Walang problema na hindi nalulutas. At walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Can we say amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Okay, verse 30. Ito naman. Naalala niyo yung tagpo na ito? Ha? Kung saan nasa lubong si Jesus at dalawang inaalian ng masamang espiritu at kanya itong pinalaya sa pinagaling ang dalawang inaalihan. Again, itong tagpo na ito, nung dumating si Jesus, natakot ang dalawang inaalihan at ang mga demonyo ang sabi, Jesus, Son of God, are you come to destroy us before the appointed time? Now, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong maingay. Yan, binibigay ko sa inyo yung istorya. At ang sabi ng dalawang demonyo na kausap ni Jesus, kung palalayasin mo kami, dalhin mo kami doon sa mga hayop na naroon po. Some distance, verse 30, from them a large herds of pigs was feeding. The demons begged Jesus. The demons begged Jesus. The demons begged Jesus. Anong ginawa ng demon? Ano pong ginawa ng demon? Tinatanong po kayo, hindi tayo alis dito. Ang ganda yung sinasagot. The demons begged Jesus. Ano pong ginawa ng demons? I'm not hearing you. Ano pong sabi? Beg Jesus. The demons beg Jesus. Maging ang diablo po ay nagmakawa o humiling sa Panginoon. If you drive us out, send us into the herd of pigs. Ano sabi ni Jesus? He said to them, go. So they came out and went into the pigs, and the whole herd rushed down and slipped back into the waters, lay and died in the water. Mga kabiyaya, tumingin kayo sa harapan, kung ang tagpo ito, ang demonyo, sinagot ni Jesus ang panalangin, sino kayo para hindi sagutin ang aking panalangin? Mga kabiyaya, even the demons beg Jesus. Ba't tayo matatakot sa kaaway? Siya ang takot sa atin. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Mali ba natin palapakan si Lord? Come on, church, give you praise. Give you praise. Kung minsan lakas-lakasan natin ang ating pananampalataya, kung ang mga demonyo nga pinayagan ni Jesus sa kanilang panalangin, ano tiniisip mo? Hindi napapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Baka nagdududa ka lang.
O masyado kang naiinig sapagkat gusto mo agad, ito na. Gusto mo agad, tapos na. Kung minsan, kinakailangan maghintay. Pero pag sinabi ng Panginoong Hesus, go! Mangyayari yan. Sapagkat walang anumang bagay na binuksan ng Diyos, walang sino man ang makasasara. At kapag isinara ng Diyos, walang sino man ang makapagbubukas. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kapuluhan. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Now, yun po yung chapter 8. Tingin ko, solved na. Andiyan pa po kayo? Sino po bang ituloy ba natin? Okay, let's go to chapter 9. Kung gusto nyo pa, chapter 9, verse 1 and 2. Let's jump into chapter 9. Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own town. Some men brought to him a paralyzed man, lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to them, "Take heart, son, your sins are forgiven." Again, chapter 9, Jesus started his work on healing. Chapter 8, nagpagaling. Chapter 9, nagpagaling na naman. Ang sabi niya, "Take heart, son, your sins are forgiven." Kaya nga sinabi ng mga Pariseo na nagtuturo ng kautusan, ha? Sino to? Ang Diyos lang ang may karapatang magpatawad. Ang sabi ng Panginoon, ano ba mas madali? Ang sabihin, pinatawad ka na o lumakad ka at pinagaling ka na? Ngunit sasabihin ko sa inyo, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang anak ng tao ay may karapatang magpatawad ng kasalanan dito sa lupa. Kaya sabi niyo doon sa paralyzed man, "Take up your mat and walk." Nakita ng mga tao na mga yung himala na nangyari on that moment. Again, Jesus always willing to heal. Wala po siyang itinangi. Lahat ng lumapit kay Jesus ay kanyang pinagaling. Dito po sa tagpo naman, chapter 9, verse 9 up to 13, ito po yung pagkatawag kay Matthew. After po ng tagpo na yun, bababa po tayo ng konti. Jesus called Matthew. On hearing this, Jesus said, after po nung tagpo nung pinagaling niya yung paralyzed man, itong chapter 9, verse 9 up to 13, yun po yung pagkatawag kay Matthew. Sabi niya kay Matthew, "Follow me." And then Matthew followed Jesus. On verse 12, sabi po ni Jesus dun sa una, ang sabi ng Panginoon, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." Sapagkat si Jesus po ay kumain sa tahanan ni Matthew at marami po silang bisita ng mga tax collector. At ang sabi na naman ng mga Pariseo, hindi ba't nalalaman niyo itong guru na ito na kasama niya ay mga makasalanan? Kaya ang sagot ni Jesus, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." Verse 13, "But go and learn what does it mean," sabi ng Panginoon. "I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners." Si Jesus ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan. At another thing, kinwestiyon naman siya about sa fasting. Mga alagad daw niya, hindi nag-aayuno. At ito naman, verse 17, ang sabi naman ng Panginoon, patungkol naman po ito sa pag-aayuno. Verse 17, ang sabi ni Jesus, "Neither do people pour new wine into old wineskin. If they do, the skins will burst, the wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskin, and both are preserved." Ito pong passage na to, ang tinuturo po ng Panginoong Hesus dyan, hindi mo pwedeng ihalo ang biyaya at ang kautusan. Kaya makinig kayo mga kabiyaya, look at my eyes and read my lips. The Bible says, if it is not grace, then it is no longer of works. If it is works, it is no, dagdagan mo ng biyaya, hindi na po yan gawa. It should be grace or law. Works or grace. Isa lang. Sapagkat pag pinaghalo mo, parehas nasasayang. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng ihalo ang biyaya sa kautusan. Hindi mo rin pwedeng
haluan ng biyaya ang kautusan. If it is grace, then it is grace. If it is work, then it is work. You should choose. Ang sabi ng Panginoon, I have come to call the right sinners and not the righteous. Verse 18 up to 19. Ito naman. While he was saying this, a synagogue leader came and knelt before him and said, My daughter has just died, but come and put your hand on her and she will live. Then Jesus got up, went with him, and so did his disciples. Another thing, another healing na naman na ginawa ng Panginoon. Pumunta ang isang alagad at kinausap siya, ang aking anak ay patay na. Pumunta sa Jesus upang ito ay buhayin. Ito po, verse 20 up to 22. Maganda po ito. Dito po makikita niyo yung babae na inaalihan ng dugo for 12 years. Okay? Sabi po dyan, just then a woman who had been subject for bleeding for how many years? 12 years. Mga kabiyaya, came up behind him and touched the edge of his cloak. She said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Ang sabi ng babae na, ayun, yung babae po na yun, hindi niya ipinaalam na siya ay inaalihan ng dugo. Sapagkat kung malalaman ng mga tao ito, mapatuhin siya hanggang sa mamatay dahil yun ay naayon sa kanilang kautusan. Jesus turned and saw her. Take heart, daughter. He said, your faith has healed you. And the woman was healed at that moment. Pakita ko po sa inyo yung picture. Yung word po na cloak na nabasa natin, ang Hebrew word po doon na ginamit o yung garment sa ibang salin po ay garment. Ang Hebrew word po doon ay tekelet. Tekelet, yan po yung laylayan. Ang root word po ng tekelet ay kala sa root word po ng Hebrew. Again, ang Hebrew word po ng garment or yung cloak ay takelet. Ang root word po niyan ay kala. The exact word Jesus said in Hebrew when he cried out on the cross, sabi niya doon, kula. In English, ang sabi po ni Jesus, diba, John chapter 19 verse 30, ang sabi niya, it is finished. 3 words. Jesus said on the cross. Isa lang po word sa Hebrew ang sabi ni Jesus. Nung natapos na po, na inabsorb na lahat ng kasalanan, lahat ng judgment ng Diyos sa kasalanan ng tao, sabi ni Jesus, kula. Isa lang po. Ibig sabihin, finish. Yung babae po na inaalihan ng dugo for 12 years, the moment that woman touched the finished work of Jesus Christ, the woman was healed. Are we get that, mga kabiyaya? Do we get that? The moment na ang babaeng ito, hinawakan niya po yung laylayan, which the exact word Jesus said, it is finished. Pula, yung tekelet na hinawakan niya. Ang hinawakan po ito, mga kabiyaya ng babae, hindi lang po yung laylayan. Ito po yung larawan lang. Ang hinawakan po ng babae rito ay yung tinapos na gawa ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus at the cross, kula, finish. Yun po ang nahawakan ng babae. Kaya siya gumaling. Kaya sa hapon na ito, panghawakan mo ang tinapos na gawa ni Kristo. Anumang sakit meron ka, anumang sakit meron sa iyong kamag-anak, pinagaling na ng Panginoon. Can we say amen? Come on, just give it praise. Jesus said to the woman, your faith has healed you. Take heart, daughter. Your faith has healed you. At siya po ay tumungo na doon sa anak. In chapter 9, verse 24 to 25, he said, dumating na po si Jesus doon sa bahay. Ang sabi niya, he said, go away. The girl is not dead but asleep. But they laughed at him. Tinawanan si Jesus, pinagtawanan. Sabi kasi ni Jesus, natutulog lang ang bata. Siya po ay hindi patay. Tinawanan siya. After the crowd had been put aside, he went in and took the girl by the hand and she
got up. At ang sabi ng Panginoon, little girl, arise. Mga kabiyaya, kung makikita natin ang puso ng ating Panginoon, sa tagpo from chapter 8 to chapter 14, lahat po'y pinagaling ng Panginoon. Ang patay ay kanyang binuhay. Ang may sakit ay kanyang pinagaling. Ang inaalihan ng masamang espiritu ay kanyang pinalaya, sapagkat yun ang kalooban ng Ama. Look how great is the love of Jesus, because it is His pleasure always to heal, even raise people from the dead, because the kingdom of God has come. Alright, ito na naman. Matapos po ng buhay ng patay, another segment ng chapter 9 verse 27, Jesus went on from there. Two blind men followed him, calling out, ang sabi ng dalawang bulag, Son of David, have mercy on us. When he had gone indoors, the blind came to him and said and asked him, Do you believe that I am able to do this? Tinanong ni Jesus ang dalawang bulag. Yes, Lord, they replied. Then he touched their eyes and said, ano pong sabi ng Panginoon? According to your faith, let it be done to you. Tingin nyo bakit kaya tinanong ni Jesus yung dalawang bulag? Nang sabi ni Jesus, naniniwala ba kayo kaya ko itong gawin? Sa tingin nyo, bakit kailangan tanongin ni Jesus? Dahil hindi nila nakikita si Jesus. Ano lang meron sila kay Jesus? Naririnig lang po nila. They cannot see Jesus. That's why Jesus asked them, Do you believe that I am able to do this? And when they said, Yes, Lord, ang sabi ni Jesus, let it be done to you according to your faith. Ganun din po tayo. Minsan nakita na natin ang biyaya ng Panginoon. Naranasan na natin ang kanyang kagandahan loob. Kung minsan hindi tayo, natatagpuan pa rin tayo sa pagdududa. Bakit? Nawawagit ang ating paningin sa tinapos na gawa ni Jesus. Napupukaw ng mga realidad ng problema, pagsubok, napupukaw ng mundo. Kaya ang sabi ng Panginoon, Do you believe that I am able to do this? Kung tayo sa pagtitipo na ito, may ginakaharap na hindi ko alam kung anong ginakaharap nyo. Tatanungin tayo ng Panginoon, do you believe that I am able to do this? Ang sasabihin natin, Yes, Lord, I believe. And Jesus said, let it be done to you according to your faith. Yan po ang chapter 9. Nandiyan pa kayo mga kabiyaya? Alright, chapter 10 tayo. Don't worry. Grace is greater than all. Matatapos natin ito sa kanyang biyaya. Chapter 10, Jesus sent out the 12. Di natin babasahin masyado ang chapter 10. Pero papakita ko sa inyo, Jesus called His disciples to Him and gave them the authority to drive out spirits and to heal every sickness and diseases. Binigyan po ni Jesus sa kanyang mga alagad ng mapahamalaan, authority to heal sick. Ganon din po ang ating dapat gawin. We are in Christ. We have the authority to heal the sick. Ang problema hindi natin ginagawa. Bakit? Pag may sakit, ay, tawagan niyo si pastor para ipag-pray. Mga kabiyaya, yung pananampalatayang meron si Pedro, si Paul, lahat ng alagad na mayroon kang na pananampalataya na tinanggap mo'y parehas lang. Gamitin mo sapagkat hindi ka naman magpapagaling sa pangalan mo. Pag nagpagaling ka sa pangalan mo, hindi gagaling yan. Lalalapan, lilipat pa sa'yo. Kanino ka magpapagaling? Sa pangalan ni Jesus, gamitin mo ang authority in the name of Jesus. Every knee should bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Come on, give me praise. You can heal the sick. Pag may sakit ang anak nyo, kung may sakit ang mga mahal mo siya, o kahit ikaw ay may sakit, ilay-hands mo. Huwag mo tawagan si pastor, tulog si pastor. Puyat na puyat, kakapanalangin sa inyo. Hihintayin mo pa, pwede naman palang ikaw. Bakit? Binigyan pa sila ng authority ni Jesus, pagpagaling. Binigyan din po tayo ng kapamahalaan, authority to heal the sick. The reason why we do not sometimes experience is because of doubt. Kaya tinatanong tayo ni Jesus, do you believe I am
Pag sinabi natin, yes Lord, sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko, magaling ka na. Huwag kang tumingin sa sakit, tumingin ka sa nagpapagaling. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Huwag mong tignan na namamaga. Huwag mong tignan na namumula. Natatakot tayo pag bumubula yung bibig, maga-maga, dumudugo. Kaya nga hindi na pagaling ng mga alaga, tinagduda sila. Pero nung sabi ng Panginoon, maniwala ka lang, tumingin ka sa nagpapagaling, huwag sa sakit. That's why Jesus always wants us to heal. Binigyan tayo ng kapahamalaan. At ito ang kanilang mga pangalan. Basahin mo, baka nandyan lang sa inyo. Sino-sino sila? Simon, called Peter, his brother James o Andrew, James son of Zebedee, his brother John, brother Philip, Bartholomew, Thomas, Matthew, yan, the tax collector, James, son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Zealot, and the most famous is Judas Iscariot, the one who betrayed him. Minsan naisip ko, totoo kaya may hugas talaga sa pamilya. Hindi po. Yan po ay katuparan. Mga kabiyaya. Gusto ko lamang po maintindihan natin what kind of authority do we have in Christ. At ano ba yung pag-ibig niya sa atin? Hindi niya kalooban na tayo may sakit. Huwag natin tanggapin ito. Pastor, tumatanda na, nagkakalat ng yes. That's the reality. But you can speak life. Anong sabi sa Book of Psalms? I will not die, but live and see the salvation of the Lord. You can say every day, I will not die. Not now, Lord, I will not die. Bagamat tumakas sa karamdaman, yung karamdaman na hindi antok sa kamatayan. Nung si Jesus, sila sabay patay na how many days? 4 days. Ang sabi ng Panginoon, this sickness will not end in death. Because Jesus is the great healer. Come on, give Him praise, give Him praise. Hallelujah, Jesus. Dito po sa tagpo nito, makikita nyo, we as a believer, let us continue to harvest more souls for Christ's sake. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, magpagaling kayo. Ipangalap nyo ang mabuting balita. Matthew 11. Wow, 11 na po tayo. Alright? Matthew 11. John and John the Baptist. Ito po yung tagpo naman. After Jesus instructing His 12, yung kaninang binasa natin, He went on from there to preach in towns of Galilee. When John, who was in prison, heard about the deeds of the Messiah, he sent disciples to ask him. Nakakulong si John the Baptist. So nagpadala siya ng spokesperson o ng alagad at tinanong, are you the one who is come or should we expect someone else? Look at the reply of Jesus. Verse 4 up to 6. Jesus replied, Go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed. The good news is proclaimed to the poor. And sabi ni Jesus, blessed is anyone who does not stumble on account of me. In fact, si John nga po ang nagpatotoo na siya ang boses na nagpapatotoo sa darating na Mesiyas. Ngunit siya rin ay nakaramdam ng pagdududa. Kaya sinigurado siguro ni John the Baptist. Pero ano ang sagot ni Jesus? Go tell to John. The lame walk, the leper cleanse, the blind see, the good news is preached to the kingdom. At sabi ng Panginoon, blessed is the one who does not offended because of me. Kaya minsan, makwestiyon tayo na masusubukan talaga ang ating pananampalataya. Pero kung tayong mapanghinaan ng loob, kung tayo na itatama ng salita ng Diyos, how great is the love of Jesus. Remember this, even after experiencing God's goodness, the flesh, si John po, the flesh may still whisper doubt.
But God's grace is not changed by our feelings. Hindi po mababago ng pakiramdam ang biyaya ng Diyos. Fix your eyes on Jesus and His finished work. His goodness and favor remain constant. Yan po yung chapter 10. Yan po yung mahalagang segment doon, mahalagang tagpuro. Now, let's go on chapter 11. Wow, chapter 11. Konti na lang, Pastor. Nandiyan pa po ba kayo? Okay, I believe we still have time. Chapter 11. Yung verse 20 up to 24, pinakita po ni Jesus, woe to you, Chorazin, woe to you, Bethsaida, woe to you, Capernaum. Yun po yung hindi pamilyar na salitang ginamit ni Jesus, pero dahil sa kanyang pakiramdam. Kasi ang sabi niya, kung ang mga himalang ginawa ko nito ay nakita ng mga taga-Sodom and Gomorrah, sila'y magbabago ng isip. Alam niyo po sa Capernaum, nakapunta po ng lingkod doon. Yun po ay fishing village. Busy town, lalo na nung panahon ni Jesus. Ito po ang magandang balita. Napakarami ng mga tao nakakita ng himala ni Jesus. Ang sabi ng mga Pariseo, ipakita mo nga sa amin kung sino kung ikaw talagang tunay na anak ng Diyos. Napakaraming himala ang ginawa ni Jesus. Yet, still they did not believe. Kaya sabi ng Panginoon, woe to you, Capernaum. Woe to you, Bethsaida. Yung Bethsaida po ngayon doon, ruins na lang. Yung Capernaum po, ruins na lang. Yung Chorazin, ruins na lang. Sapagkat si Jesus, sa salita po mismo ng galing ng Panginoon, woe to you. Mababasa niyo po yun kung you do your reading. Now, another thing from chapter 11, verse 25 to 30, the Father revealed in the Son. At the time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to the little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. Mga kabiyaya, tatapatin ko na po kayo. Ang salita po ng Diyos ay hindi kayang unawain malibang ipahayag sa atin ng Ama. Maraming mga tao matatalino, attorney, lawyer, congressman, napakatatalino, matataas, pero hindi nila maintindihan ng Bible. Anong sabi ng Panginoon? Yes, Father, this is what you were pleased to do. You have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Dapat po katulad tayo ng mga little children. Little children always hear, always listen, always willing to learn. Dapat po ganyan tayo. Hindi yung narinig ko na yan. Sasabihin pa lang ng pastor yung verse, alam ko na yan, pastor. Alam ko na yan. Tagal mo, pastor. Hindi po yan magpapahayag sa iyo. Bakit? Marunong ka pa. Sunod, ikaw naman. Pero kapag tayo katulad ng mga bata, di ba ang bata kapag tinuturo mo, naniniwala agad sila. Ang bata kapag pinamukuan mo, alam nilang tutuparin mo. Dapat maging ganoon po tayo. Verse 27, okay, all these things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son. And to whom the Son chooses to reveal Himself. Nung sinabi po ni Jesus yung woe to you, ito po ang sabi niya, nakita niya pagod na pagod ang mga tao. At ang sabi ng Panginoon, verse 28, come to me, all of you who were weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Si Jesus po ay gentle and humble in heart. Saan po ba nagmumula ang pride? Sa puso. We should be humble just like our Lord Jesus Christ. And sabi niya, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Tingnan niyo po sa Message translation. Are you tired? Worn out? Burned out on religion?
Pagod na ba tayo? Sabi ng message translation. Sabi dyan, come to me. Get away with me and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. What kind of rest? Real rest. Sapagkat minsan yung rest po, hindi po nasa ibang lugar ka, nakapagpahinga ka, hindi po. Maybe you are in a beach, maybe you are in a solitary place, but if your heart is full of worry, anxiety, hindi ka pa rin makarest. Tama po ba? Sabi ng Panginoon, I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn. Ano po yung pinapatuto ng Panginoon? Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-lifting on you. Keep company with me, and you will learn to live freely and lightly. Wow! Beautiful! Sino po gusto rito mamuhay? Freely and lightly. Kasamamay. Kung naniniwala kayo, sabi ng Panginoon, come to me, and I will give you rest. Palapakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Just learn the unforced rhythms of grace, mga kabiyaya. God understands our situation. God understands our busyness. But learn to rest. Because when we rest, God works. When we work, God rests. Let us learn the unforced rhythm of grace. Chapter 12, mga kabiyaya. The Lord Jesus is the Lord of Sabbath. Mababasa niyo po yan, chapter 1 to 14. At yung verse po doon na highlight, for the Son of Man is the Lord of Sabbath. Aware of this, basahin niyo yung verse 15, aware of this, Jesus withdrew from that place. A large crowd followed him, and he, again, basahin niyo nga po mga kabiyaya, and he healed all who were ill. Grabe, alam niyo po, ang pinupoint out lang ng Panginoon sa atin, yung ministry niya, ang pinapakita na, lahat ay kanyang pinagaling. Kaya walang sakit, hindi niya kayang pagalingin. Paniwalaan lang po natin yan, mga kabiyaya. At sa chapter 12 po, binanggit po yung unpardonable sin. Blasphemy against the Holy Spirit. Now, makinig po kayo mga kabiyaya. Ito po ay mabigat na dati pag narinig natin. Pag nagkasala ka sa Panginoon, ito rin may kapatawaran. Pag nagkasala ka sa banal na Espiritu, wala nang kapatawaran. Nakakatakot po ito. Maging ang ngayong lingkod, nung una ko itong narinig, sabi ko, patay. Paano yun kung nagkasala pala ako sa Holy Spirit, wala nang kapatawaran. Basahin ko po yung verse, and then, by the grace of God, I will show you what does it mean. Therefore, I say to you, Jesus said, every sin and blasphemy will be forgiven men. But the blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven men. But the blasphemy against the Holy Spirit will not forgive men. Wala pong kapatawaran. Anyone who speaks a word against the Son of Man, tinutukoy niya kanyang sarili, it will be forgiven him. But whoever says, or whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Napakabigat po nito mga kabiyaya, na kung tayo magkakasala laban sa banal na Espiritu ay wala na pong kapatawaran. Ito ba talaga ang ibig sabihin? Now, let's look at the context. Mabilis lang po ito. Malapit na po tayo magtapos. Makinig po kayo. Yung context po nito, pinagaling ni Jesus yung inaalihan ng masamang espiritu, the demon-possessed, the blind and mute demon-possessed. And the Pharisees said, it is because by Beelzebub he did it. Can you imagine, mga kabiyaya? Ito po yung context po niya, pinagaling ni Jesus, yung bulag at pipi. Nung pinagaling ni Jesus sa kanilang harapan, hindi sila namang in fact, ang sabi ng mga Pariseo,
Pinagaling niya yan dahil sa kapangyarihan ng demonyo. Kaya ang sabi ng Panginoon, anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven. Ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus dito, mga kabiyaya, kapag tinanggihan mo, nakita na ng kanilang dalawang mata, ang himalang ginawa ni Jesus, still they did not believe. Okay? Sabi doon, anyone who speaks against the Son of Man will be forgiven, or will forgive. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven. Nakita na po nila yung ginawa ni Jesus, hindi sila naniwala. Ang sabi po ng Panginoon, kapag ito, ang patotoo na si Jesus ay anak ng Diyos at tinanggihan mo, hindi ka na mapapatawad. Bakit? Wala na pong tsansa. Ikaw ay mapatawad pa. Now, ito po ang clear para maintindihan po natin. At tandaan niyo po, all believers, makinig po, all true believers cannot commit the unpardonable sin. Hindi niyo po ito may kukumit. Panatagin niyo yung loob. Ha? Be at peace. If you are a truly believer, taas nga kamay, are you truly a believer in Christ? If you are in Christ, you cannot commit the unpardonable sin. Do you know why? Sino po bang malaman bakit hindi mo maaaring ito ay makumit? Hindi mo makukumit ito. Why? I give you the verse to prove the point. Mahalaga yung verse, hindi yung sinasabi lang ni Pastor. Kaya, huwag tayong matakot na, ay, baka nagkasala ko sa Holy Spirit. Dati naiisip namin yan. Ang magandang kalayaan na binigay ng Panginoon, kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi mo maaaring makumit itong sin na to. I give you the verse. 1 Corinthians chapter 12, verse 3. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say, basahin na po natin last line, no one can say, Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Now look up here. If you have the Holy Spirit, do you believe you have the Holy Spirit? Do you believe you have the Holy Spirit? You cannot say, Jesus be cursed. That's why you cannot commit the unpardonable sin. Hindi mo makukumit yan sapagkat tinatawag ka na at nasa iyo na ang banal na Espiritu. Ang sabi dyan, no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. The moment you confess, sabi nga, confess with your mouth, believe in your heart, Jesus is Lord, and you will be saved. The moment we confess it, hindi mo na maaaring makumit ang tinatawag na unpardonable sin or the blasphemy against the Holy Spirit. Did you get that, mga kabiyaya? So kahit mabasa niyo sa Bible yan, no, hindi tayo tinutukoy dyan. Ang tinutukoy dyan, yung mga taong nakita na yung himala ni Jesus, hindi naniwala. At sa susunod na panahon, hindi pa rin paniwala si Jesus. Wala na talagang kapatawaran. Game over. Pero tayong mga believer, nasa atin ang banal na Espiritu at tayo kinukonfess natin that Jesus is Lord. Can we say amen? Palapakan po natin si Lord. Thank you, Jesus. Alright, chapter 13, mababasa niyo lang po dyan, mga parables of Jesus. Kala nyo, i-discuss pa natin, you do the reading, chapter 13, binanggit po dyan yung many parables. And remember this, in parable in Matthew 13, ultimately leads us to Jesus. He is the fulfillment of the kingdom, and His finished work is the foundation of every blessing we receive by grace. That's it. Chapter 13, mga parables po na binanggit, yun po'y lahat patungkol sa ating Panginoong Kristo. Now, Matthew 14, last chapter, naraos din. John the Baptist beheaded, yung panahon po na si King Herod, nagpagawa po siya ng isang kasiyahan at sumayaw yung isang anak at sabi, hinilingin mo ang ulo ni Juan Bautista. And you know the story.
pinugutan po ng ulo si John the Baptist at inilagay pa sa plato. Kasi ang sabi nung ni King Herod, you can, hilingin mo lahat at ibibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian ko. O minsan ganun din tayo, di ba? Nangangako tayo, nabibigla tayo. So, ingatan tayo ng biyaya ng Panginoon. And Matthew 14 verse 19, ito naman makikita natin, the feeding of 5,000. Always remember, when you need provision, come on, I'm starting to close. When you need provision, just look up. Jesus looking up to heaven. He blessed and broke and gave the loaves to disciples and gave the disciples to the multitude. Pag may kailangan po tayo, huwag tayong tumingin pababa. Tumingin tayo pataas. Sapagkat sa po ba nagagaling ang provision? Sa taas. Huwag tayong tumingin sa Mumbai. Huwag tayong tumingin sa mga lending app. When we need provision, look up to heaven and say, Lord, thank you. You are my provider. I shall not want. Come on, give me praise, give me praise. Matapos pakainin ni Jesus ang 5,000 tao, si Jesus naman ay naglakad sa gitna ng dilim patungo sa kanyang mga alagad. The fourth watch is the most darkest night or the darkest time ng araw. Fourth watch, yan po kasi nakahati sa tatlo. 3 p.m., 6 p.m., 12 p.m., and 3 a.m. Yung 4 a.m. po napapasok, yun po yung fourth watch. Pinakamadilim bago lumiwanag. Now, in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I. Do not be afraid." Even the darkest moment of our life, Jesus walked and come to us. Amen po ba? Minsan nakakalimutan tayo ng mga mahal natin sa buhay o kaibigan, o minsan di natin naasahan. Parang piling natin, iniwan tayo. Si Jesus, sa kadiliman ng buhay mo, naroon siya palagi sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Can we say amen? Now, let's go to chapter 34, verse 36. When they had crossed over, they came to the land of Gennesaret. And when the men of the place recognized him, they sent out into all that surrounding region, brought to him all na naman, who were sick, and begged him that they might only touch the hem. Remember? Tekelet. Hem of his garment. As many as touched it were made perfectly well. As many as touched. Mahawakan lang yung laylayan, the tekelet, which is the root word kula, finish. Kaya mga kabiyaya, mahawakan mo lang. Paghawakan mo ang tinapos na gawa ni Jesus, ang buhay mo ay tagumpay. Walang sakit na hindi niya kaya ng pagalingin. Mga kabiyaya, inuulit ko again, lahat po yung dinala sa kanya, lahat ng may sakit, as many as touch, it were made perfectly well. That's chapter 8 and chapter 14. Meron po ba tayo natutunan, mga kabiyaya? Now let's go yung mabilis lang na life application. Personal life application. Look up here. Basahin po natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Never doubt God's heart for your healing. And live healthy through Christ's finished work. Remember this. Never doubt God's heart for your healing. Never. Kahit lagnat, kahit sakit ng ngipin niya, kahit tigyawat, panalangin mo. Minsan, stress ka, tigyawat lang, kala mo bukol na, cancer na. Maniwala ka. Christ's finished work is the eternal proof of His love and grace towards you. We're done with chapter 8 up to 14. Wow! Praise the Lord. Meron po ba tayo natutunan, mga kabiyaya? Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Jesus.
Now, chapter 15 up to 20, this is your grace reading assignment. Next week po, by the grace of God, I know na nag-extend tayo ng konting minutes sapagkat maulan na karoon ng konting adjustment tayo sa oras. But still, can I ask you this question? Did you see Jesus and His grace at His word? Nakita po ba natin sa dami ng pinag-usapan natin mga kabiyaya, at na lang tandaan nyo, the big idea is, basahin natin, 1, 2, 3. And continually enjoying good health. Kita nyo, sa sobrang bilis ng biyaya, na-flash pa ng ano. Ha? Okay, isa pa mga kabiyaya, ano pong bigay in Christ and continually enjoying, not just healed, iba po yung magkasakit ka at pagalingin ka, pero yung pinagaling ka na at may enjoy. Sino po ito gusto mabuhay ng mahaba? Taas ang kamay. Sino rito ang gusto na walang sakit? Mga kabiyaya, huwag mong mamalitin. Kahit lagnat, ayaw ni Jesus, sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po lahat ay manalangin. Oh, we praise your name, Father. Thank you, Lord, sa lahat po ng mga bagay na aming natutunan sa iyong mayamang biyaya, sa iyong salita. Totoo po, Panginoon, nakalooban mo na kami ay walang sakit. Kalooban mo kami gumaling. Panginoon, ang sino man sa pagtitipon nito, ang may karamdaman na hindi aking pong idinideklara mula sa kapahamalaan ay iyong pinagkaloob sa iyong mga lingkod. Sa pangalan ni Jesus, pinagaling mo na ang karamdaman nito. Kabiyaya, kinin mo, ikaw ay pinagaling na. Walang sakit, anumang uri ng sakit na hindi pinagaling ni Jesus. Kaya sa oras na ito, paniwalaan mo ang sabi ng Panginoon, mangyari ang iyong pinaniniwalaan. Tanggapin mo, ikaw ay pinagaling na sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Ama, tinanggap na namin ito at naniniwala kami na kalooban mo na kami mabuhay ng may kalusugan upang sa gayon magawa po namin ang iyong pinagagawa, ang iyong layunin sa aming mga buhay. Salamat, pinagpala mo ng lahat. Natapos po ang gawain mula sa iyong biyaya. Sa iyo lamang ang kapurihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palapakan po natin si Lord. Let's continue this